Maraming benepisyo ang pagtatanim at pagkakaroon ng maraming halaman sa ating mga tahanan. Di na lamang ito maganda sa ating mga paningin, kundi may dala na rin itong benepisyo sa ating kalusugan. Napaka-presko din tingnan ang pagkakaroon ng mga punong kahoy na nagbibigay din ng lilim hindi na lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga hayop. Sa nauna kong video ay nailalarawan ko ang mga maswerteng mga halaman ayon sa paniniwala o feng shui ng mga Chinese. Ngunit sa kabilang banda ay kung may maswerteng halaman ay malamang meron ding malas na puno at halaman na maaari nating iwasan at huwag magkaroon sa ating mga tahanan. Iyan ang tampok sa ating mga listahan ngayon. Halika na at samahan mo akong maglista ng mga halaman na nagdadala ng malas sa ating tahanan. Una sa ating listahan ay ang tamarind plant o ang puno ng sampalok. Madalas nating gamitin ang puno ng sampalok sa paborito nating lahat na sinigang. Sa kahit ano pa mang klase ng sangkap at karne ay kayang-kayang asiman gamit lamang ang sariwang bunga nito at talaga namang matatakam ka sa sarap. Madalas din ay bumibili tayo ng sariwang bunga nito sa palengke. Ngunit ang iba ay mas pinipiling magtanim na lamang ng puno ng sampalok sa kanilang bakuran. Bukod sa nakatipid na, ay pwede mo pang maibenta sa iba dahil kapag ito ay namunga, ay sadyang siksik at sobra-sobra. Ngunit alam nyo ba na ang puno ng sampalok na nakatanim sa ating bakuran ay isa sa mga bagay na dapat nating iwasan? Ayon kasi sa feng shui, ang puno ng sampalok ay nagbibigay ng negatibong enerhiya kung saan ito malapit na nakatanim. Pinaniniwalaan din na ang punong ito ay pinamamahayan ng masasamang espiritu, kaya naman sa mga kwentong bayan, laman ng usapan ang puno ng sampalok na pinamumugaran daw umano ng mga maligno. Pangalawa sa ating listahan ay ang silk cotton tree o puno ng bulak. Napakagandang tingnan sa malayuan ang puno ng bulak, lalo na kung ito ay hitik na hitik sa mga bulaklak. Nagbibistula kasi itong mga nyebe na animoy bumabagsak sa kalangitan. Ngunit kaakibat pala ng kagandahan nitong taglay ay ang kamalasan nito sa ating mga tahanan. Ang pagkakaroon raw kasi ng mga punong ito ay hindi umano maganda sa ating feng shui. Ang paglalagay o pagdi-display ng mga ito sa loob at labas ng ating bahay ay hindi kaaya-aya. Sapagkat ang alikabok sa bahay ay sumasama o natatrap sa bulak. Ang siyang dahilan upang pigilan itong umikot sa loob ng ating mga tahanan. Ang alikabok raw kasi ay sumisimbolong positive energy na umiikot sa loob at labas ng ating bahay. Sumunod sa ating listahan ay ang gum arabic tree or bubble tree. Ito ay isang uri ng punong kahoy na matatagpuan sa bansang Africa, gitnang silangang Asya at India. Kilala ang punong kahoy na ito bilang gamot sa ibang mga bansa. Sa ginawang masusing pag-aaral at pagsisiyasat ay napatunayang napakaraming bitamina at mineral na taglay ang punong ito.
Pang-7 sa ating listahan ay ang mga potted plant o ang mga halamang nakatanim sa mga paso. Ang pagtatanim ng mga nakapasong halaman sa loob ng bahay ay talaga namang kapansin-pansin. Mapapalingon ka na hindi lamang sa halaman kundi pati na rin sa mga paso. Ang paso kasi ang nagdadagdag ng ganda at elegante ng ating mga halaman. Ngunit alam nyo ba na sa kabila ng ganda ng taglay ay maaari itong magdulot ng kamalasan sa ating mga bahay. Ayon kasi sa Feng Shui, mag-ingat lamang sa pagpwesto ng ating mga halaman. Iwasan itong ilagay sa silangan at hilaga ng ating tahanan sapagkat nahaharangan daw umano ang pagpasok ng swerte at biyaya. Pasok sa pang-8 ang mga matataas at malalaking punong kahoy. Napakasarap magpahinga at mag-relax sa ilalim ng punong kahoy, lalo na sa maghapong pagtatrabaho at paulit-ulit na gawain sa araw-araw. Ang hatid nitong lilim sa ating mga pagod na katawan at sariwang hangin ay nagbibigay ginhawa at sarap sa pakiramdam. Subalit, ang pagkakaroon pala ng matataas at malalaking puno na nakapwesto sa gawing hilagang silangan ng bahay ay naghahatid ng kamalasan. Ayon kasi sa Feng Shui, pinagmulan umano ito ng mga negatibong enerhiya na nakakasama sa ating pamilya at may-ari ng bahay. Ang mga halamang tampok sa ating listahan ngayon ay ayon lamang sa paniniwala ng ilan. Nasa tao pa din kung susundin nila ito o hindi. Maaaring susundin kung hindi naman ito magdudulot ng masama sa atin. At dito na po tatapos ang 8 sa pinakamalas na halaman sa loob at labas ng ating bahay. Ano ang masasabi mo? Mag-iwan lamang ng komento sa baba upang malaman namin ng inyong opinyon. Maraming salamat po.